Na mga ate at kuya, may in-upload na video si Miss MJ Kiambao Reyes. Kind of a TikTok video. Mahilig yata maggaganto yung mga staff ni VP Sara, no? Meron siyang parang assistant or maybe staff nga niya na kinukunan siya ng video at may tinatanong sa wika, kita mo, di ba sabing wika? sa ano ba, wikain? Dialekto. Wala na akong ibang alam na ibang word ng dialekto. Sa dialektong Bisaya, okay? Na tinatanong kung bakit si VP Sara ay may laslas sa leeg. Alarming, mga ate at kuya, bakit nga naman may laslas sa leeg ang pangalawang pangulo? Ano ba yun? Kinalmot? Sinaksak? Pero ganun may guhit din mga ate at kuya sa leeg ang ating Vice President. In-upload rin to ni Attorney Nick Nangit kanina, and nakakatuwa yung caption ni Attorney Nick. And siguro abogado si Attorney Nick, alam niya to. Alright? Hold on. I'm gonna show it to you, mga ate at kuya. So, may balak gurgurin si VP Sara? May nagbalak siyang gurgurin? May nagbalak na tigehin or tigukin? Alam, gets yun ang ibig ko sabihin. Baka lang tayo ma-strike kaya iniiba ko yung word. No? Kaya minsan gumagamit din ako ng gay lingo. Or maybe yung mga mga salitang balbal, salitang kanto, slang words. Minsan maririnig nyo kay Miss Maharlika yung mga words na yan. So, posted by Attorney Nick Nangit kanina, with the caption, sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Oh. Well, VP Sara, ginurgur ka sa DepEd. Ginurgur ka sa NTF-ELCAC. Nagtagumpay sila doon. Maybe sa position mo as VP. Kasi di ba may mga impeachment tawag doon, initiative, yung mga ensaymada. Resign. Sara, resign. VP Sara, resign. Ganun sila, di ba? Oh. So, may matalinhagang caption dito si Attorney Nick, mga ate at kuya. Just few more days, sabi ni Bunso. Ilang araw na lang. Kasi 25th na po dito ngayon. Pinost kanina ni Attorney Nick, like few minutes ago. Ilang araw na lang? 5 araw na lang. 25 na dito, 24 pa rin sa ibang bansa. So, ang katapusan po ng June, walang 31 hanggang 30 lang. So, 5 araw na lang or 6 days. Less than a week na lang. Anong ibig sabihin? Matatapos na ang inaantay na GMA formula. Diba? Nakalagay sa Constitution natin under, kung tama yung pagkakaalala ko, Article 7, Section 4, basta nasa ating saligang batas, na walang dapat tumakbo ulit na Pangulo kapag nanilbihan siya ng 4 na taon bilang Pangulo. Pagpatak ng July 1, less than 4 years na lang ang natitira sa administrasyon ni Kuting. Like 364 days, mga ganon. Kapag less than 4 years na lang, right? 3 years and 364 days, at mapapunta yan kay VP Sara, makakatakbo pa ulit si VP Sara sa 2028 kahit magiging presidente natin siya after July 1. Okay? Kasi sa June 30, 2 years na si Kuting. Sorry naman, force of habit. 2 years nang nakaupo ang mga ibinoto natin ng 2022, of course, yung Pangulo at ang kung sino-sino pa. Senador, Vice President. 2 years na silang nakaupo, and then pagpatak ng July 1, that's 2 years and a day. 6 years lang ang term ng presidente. Ngayon, kung halimbawa, kung ano man ang mangyari kay President Marcos Jr., mandato naman ni VP Sara na siya ang pumalit, at naging presidente natin si VP Sara after July 1, mali natin, mabarug ang ulo, masobrahan sa bebe powder, or pulveron, pinipig crunch flavor, maaksidente, mategi, mag-resign, magkusang bumaba, maaning, lahat na. Kapag hindi na niya kayang i-fulfill ang pamumuno sa Pilipinas, magti-take over ang Vice President.
At magiging presidente natin si VP Sara sa halos 4 na taong natitira, or 3 years and 364 days, or 3 years and few days. Pagka naging presidente natin si VP Sara simula July 1 onwards, pwede siyang tumakbo in 2028. Sigurado naman tayong mananalo siya unless dayain. 10 taon halos nating magiging Pangulo si VP Sara. Good? GMA formula good? Okay. Yan siguro yung ibig sabihin ni Attorney Nick. At dahil nga po banta, hindi lang po sa natitirang 4 na taon ni President Marcos Jr. ang kanyang Vice President, at banta rin po sa political career na maaaring hinahangad ni Speaker Romualdez sa 2028. Gusto niya yatang maging presidente ng Pilipinas. Ay banta ito, gusto ng taong bayan sa 2028, sa susunod na presidential elections. Kailangang ma-eliminate ang tinik sa landas na daughter te. Anak ni Duterte. Okay. So, ayan, nakikita niyo po na si VP Sara ay may laslas sa liig. Siguro aksidente lang naman niyang nakalmot. Pero hindi lang kalmot ha, meron pa mga bruises under that scar na pahaba. I don't know, baka nagasgas ng singsing, baka inoperahan sa goiter si VP Sara and whatnot. Bakit siya may guhit na ganun? Pero dinaan ni VP Sara sa biro itong parang laslas sa leeg niya. Okay? Or sugat sa kanyang leeg na pahaba. Very, unusual. So, shared by Ms. MJ Kiambao Reyes, isang DDS personality. I-play po natin at pakinggan natin ang ating pangalawang Pangulo. Okay, siguro in-upload nila to sa TikTok na kanyang staff. No? Mukhang nagbabasa ng Biblia si VP Sara. Hindi ko alam kung anong ginagawa, but let's listen to our Vice President. Sara! Unsa nang sa imong lihog? Oh. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sara! Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sara! Alright. Sinubukan daw siyang igurgur pero hindi siya nagtagumpay. Kung ako tatanungin niyo mga tikuya, baka na-aksidente lang naman niya nakalmot or baka sa damit niya, right? Baka merong, may necklace siya or whatever. Or maybe asing-sing naggumasgas doon or may kung ano mang ginamot sa leeg niya, goiter, whatever, hyperthyroid, whatever, hypothyroid. I don't know, but siya may scar na ganun mga tatkuya. Pero alam nyo, saan ba galing yung word na gurgur? Naghanap ako ng etymology ng gurgur kung ito ba ay gamiting salita sa Pilipinas. Kung meron ba siyang history, kung ano yung kanyang root word and whatnot, the etymology, the history of particular words, lalo na Philippine, part ng Philippine language. Yung gurgur ay, at least sa mga nakapublish, salitang Ilocano daw yan, na ang ibig sabihin ay to refine, to reduce to a pure state, or to free from impurity. So, pag sinabi mong gurgur, hello po sa mga Ilocano dyan, shoutout po sa inyo. Tama po ba ito? Itong nakita kong meaning ng gurgur? Kasi iba ang gurgur sa salitang Bisaya, mga tatkuya, particularly sa Western Visayas. Ang salitang gurgur daw ay parang sinasala mo. Kung ano man yun. Gurgurin mo ika ang arena, gurgurin mo ang asukal, gurgurin mo ang gata, whatever. Ganun ba yun? Gurgur isasalain para maging free of impurities, siguro tubig, kung galing sa bubon, galing sa ulan, lagyan mo ng tela para magurgur mo ang tubig. Hello mga Ilocano, hello. Ngayon, sa salitang Bisaya, ito nga po, kinoment ni Ate Victoria's Lucky Penny. Ang ibig sabihin ng gurgur, kasi sa amin, ako naman po ay dugong Bisaya, mga ate at kuya. Ang gurgur ay laslasin mo ang leeg. Gilitan mo ng leeg. Yun. Gurgura ba lang liog, agad mapatay ng yahwa nga na. Gurgur is gilit. Laslasin.
Hiwain. That's gurgur sa salitang Bisaya. And kanino unang naririnig yan? Tama po kayo, Duquesa 2.0. And Ate Elizabeth Nicolaido, Ate Lita Bulataw, Ate Rosabel Galvez Peterson, and everyone, galing kay Miss Maharlika ang word na gurgur. Ay kasi Ilongga yan siya eh, kay Balu, wala siya isang bisan nag-star, bisan gin bata siya sa Manila, nag-star man na siya sa Iloilo siguro, or base sa Davao bala. O kung diin man dira dapit sa Western Visayas, base sa Capiz, or kung sa diin man dapit dira. Nabalaan niya ang buot silingon sang gurgur, kay ginagilitan man ng liog. Gurgura ba lang liog sang manok, kay matinula kita, maluto kita tinula, balik ka na ang manok, gurgura ang liog. Oh. Galing kay Miss Maharlika yung words, naiintindihan ng mga Bisaya. Si Pangulong Duterte ay nakakaintindi kung hindi man si VP Sara at si PRRD marunong both on Cebuano dialect, yung mas common na kilalang Visayan word, and Ilonggo. Si Pangulong Duterte kay balo mag-Ilonggo. Kanang mabatian nyo bala kay late Senator Miriam Defensor Santiago. Si Miss Maharlika, Ilongga man na siya. Si Botod, Ilongga man gihapon. Si Drilon, Ilonggo. Pati si Marimar Rojas, Ilonggo, damo, Ilonggo. Pero damo, tonto na ano ini. Oh. Halaka. Ibig sabihin ba nito, si VP Sara nanonood ng vlog ni Miss Maharlika? Kaba-vlog lang ni Miss Maharlika about tatlong mga tao, thank you Ate Isra, tatlong mga tao or tatlong puting ahas na nagbigay siya sa kanya ng info na isasabak tayo sa ikatlong digmaang pandaigdig ng Administrasyong Marcos Jr. Galing sa Senado na puting ahas, galing sa palasyo ng Malacanang or Malakamkam Palace, and galing sa lower house or mas kilalang Kongreso. Mga puting ahas, both on executive branch and legislative branch of the upper house and the lower house, pare-pareho ang sinabi. Irreversible na itong ginawa ni President Marcos Jr. na pinosisyon na dito ang mga sundalong kano may daladalang mga missile launcher nandyan sa norte. Umiyak na nga yung anak ni Senadora Amy, gobernador, sa nanay niya, kay Senadora Amy. Na natatakot na even Senadora Amy, isasabak tayo sa gyera ng nakaupong presidente. Hindi ito ang ipinangako ng unit team. Baka ito ang isa sa nag-push kay VP Sarang bitawan na ang mga ibinigay ni President Marcos Jr. na pwesto sa kanya sa DepEd at saka sa NTF-ELCAC. Hindi na masikmura ni VP Sara ang administrasyon na parte siya dati. Dalawa sila yan unit team. Tandem sila, parehong nanalo. Sabi ko salamat na lang. Kasi panahon ni PRRD, kontrabida ang Vice President Ngayon, parehong nanalo. Iisang partido, iisang tandem. Diba? So magiging smooth sana, pero umiba ng landas. Hindi ito ang ipinangako ni President Marcos Jr. sa atin. Pero si VP Sara was holding to that promise of unity nilang dalawa na itutuloy na ibangon ang Pilipinas at hindi isusubo sa gyera. Ito na ang pinangangambahan ng babaeng ahas at ng pusa na yan na akala natin tigre. Si VP Sara ang pwedeng mamuno sa oposisyon na kinokontra ni De Lima na nakalaya na at acquitted na pala sa kanyang ikatlong kaso. Doon pa lang President Marcos Jr., bakit ayan? Droga yung kinasasangkutan nung senadorang yun. Pero pinalaya sa panahon mo, ang daming red flag sa pamumuno mo. Namamayagpag ang mga dilawan, namamayagpag ulit ang makakaliwa. Hindi ito ang inaasahan namin sa'yo. Sabi mo, tutuloy mo yung sinimula ni PRRD. So hindi na siguro masikmura ni VP Sara. Siya na ang inaabangan nating mamumuno sa oposisyon. Alam naman natin kung ano ang integridad ni VP Sara at paninindigan,
right? Anak ng dating Pangulong Duterte. For sure, mas pipiliin niya ang kanyang ama at nasimulan ng kanyang ama kaysa sa tinatahak na direksyon ng nakaupong presidente ngayon. Tapos nanonood pa kay Miss Maharlika, iba na ang sinisigaw ng hakbang ng maisog. 'Di ba? Iba na. Hindi na patungkol sa tiyatsa or pagkontra sa PI. Ang ibino-voice out na ng hakbang ng maisog, ayaw namin ng gyera. Hindi nila nire-reveal yung mga nakaposisyon na mga gamit ng mga kano na yan. Ang mga kano nasa Davao na rin, VP Sara. Pag nagkaroon ng ikatlong digmaang pangdaigdig na baka masimulan dito sa Pilipinas dahil gustong-gusto na, iba ang sinasabi ni President Marcos Jr. Anong sabi niya? Hindi tayo sasabak sa gyera. Anong sabi? Ito, another budol. Pasensya na, President Marcos Jr. Nagiging reputasyon mo na ngayon ang pagiging budol. Lahat ng ibinubuka ng bibig mo, iba sa ginagawa mo, nililinlang mo kami. I think nagsalita ka lang ng ganito dahil gusto mong i-appease ang tao. Gusto mong pakalmahin. Kalma, baby, kalma. Wag mo naman akong para sipain ka. Oh, kalma. Baby M, kalma. Sorry naman. We are not in the business to instigate wars, sabi ni President Marcos Jr. kanina kahapon. Kahapon sinabi niya. Kasi 'di ba may naputulan ng malay natin kung talagang inchik ang pumutol ng daliri noon. Nagatid nung resupply mission sa Ayungin sa BRP Sierra Madre. Baka mamaya hindi talaga inchik ang pumutol noon. Ay siya lang naman yung naputulan, pero sa mga pictures may mga nakabindahing iba pa. Bakit hindi dinideclare na may nabarog ang ulo, may nasugatan ng ulo, may nagkaroon ng hemorrhage, di ba? Sa pagpigil ng mga inchik doon sa resupply mission nila. Bakit Navy yung nandun? O dapat na niya, ganun, may naputulan ng daliri, may nakunan ng video na may palakol yung inchik. Di sige na, i-activate ng MDT. 'Di ba? Dapat kampiyan na tayo ng anemika. Anong kwenta ng Mutual Defense Treaty? Anong kwenta ng EDCA size kung hindi nila tayo kakampiyan laban sa China? Sabi ni President Marcos Jr., we are not in the business to instigate wars. Our great ambition is to provide a peaceful and prosperous life for kunyeta ka, ha? Noted. Pag sa susunod na buwan at next year, isinabak mo kami sa gyera, isasampal namin sa mukha mo itong mga sinasabi mo, mawalang galang na mahal na presidente. Kailangan daw maunlad na pamumuhay. Yun nga, nililinis nila ang Ilog Pasig kanina ng kanyang asawa. This is the drumbeat. This is the principle that we live by and that we march by. Sino ang sumulat ng script mong ito? Hindi ka ganito magsalita kapag ambush interview. Hindi ka sa PRRD na matatas sa wikang Ingles. Ramdam ang katalinuhan bilang abogado, prosecutor pa. Ikaw, pag binigla ka ng tanong, utal-utal ka, mapa-Ingles, mapa-Tagalog, dubi-dubi-dap-dap ka. Tapos ngayon, ang ganda ng linyahan mo. Sino nag-prepare ng speech mo to, mahal na presidente? Ayaw mo ng gulo. Gusto mo ng katahimikan at kaunlaran sa bawat Pilipino. Bakit hinayaan mong pumosisyon ang mga kano dito? May mga missile launchers na. May mga toxic wastes na nga, may nuclear weapons ang mga kano dito sa Pilipinas. Hindi nire-reveal ng BBM administration yan sa mga Pilipino. At dahil umiimik ngayon ang hakbang ng maisog patungkol dito, ayaw namin ng gyera, at ayan, international na ang hakbang ng maisog sa iba't ibang bansa na gaganapin. Baka si VP Sara maging spokesperson na dyan after July 1. Ngayon, inaapis nyo ang mga Pinoy, pinapakalma nyo ang mga Pilipino, kaya ka nagsasalita ng ganito. Sanay na kami sa'yo, Mr. President. Lahat ng sinasabi mo, iba sa ginagawa mo. Agree ba kayo? Nililin lang niya ang mga Pilipino? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.